Okay. So, good morning. Magandang umaga po. Ayan. So, kung meron po kayong marinig na kahit anong ingay in the background, kagaya po kahapon, please just kindly ignore it. Okay. So, eto na yung ating daily collective reading. So, eto na. And before tayo mag-proceed, hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. And thank you po. Magkapasalamat po muna ako sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang po ng kanilang mga readings. Thank you very much. And sa ating mga bagong subscribers, hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo sa ating channel and mahanap nyo po kung ano man po yung inyong gustong mahanap or kailangan mahanap sa channel na ito. I hope din na naipoprovide ko yan or naibibigay ko yan kung ano man yan, okay? Kahapon, nag-collective tayo. And kumuha ko ng mga cards galing dito sa gilid, okay? So, ayan, kaya iba-iba itsura niya, iba-iba ng size, random. As in, super excited talaga ako. Pagkagising ko ngayong umaga, like, hindi pa talaga ako nakakapagtupi ng hinigaan ko. Kumuha na talaga ako ng mga cards. And ito, my dear, yung ibinigay sa atin sa araw na ito. I was surprised kasi yung card kahapon na the universe has a bigger plan for me and it's time to claim it. Lumabas siya ulit, my dear. Okay? Lumabas siya ulit. So, probably baka hindi ko lang na-shuffle ng maayos, 'di ba? Hindi ko lang alam. Kasi siniksik ko siya dun sa pinakagitna. Tapos, nag-shuffle ako, lumabas siya ulit ngayon. Pero may kasama siya nung lumabas siya. Ayan pala, nakalimutan ko na naman sabihin. Sa mga interested po sa private reading, nasa description box down below po yung mga details, information na kinakailangan ninyo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, wag pong mahiyang mag-message, libre lang pong magtanong. Okay, so eto my dear, sa mga hindi nakapanood nung collective kahapon, lumabas tong card na to kasi sinasabi my dear na parang may bigger plan sa'yo ang universe or ang ating buong may kapal, and kinakailangan mo na talaga siyang i-claim. Okay. So, sa mga hindi nakapanood, sige, lalagay ko na lang siguro dito sa bandang itaas. Dito, ipapop up ko siya somewhere there o ilalagay ko sa bandang dulo ng ating video para mapanood mo siya. Kasi hindi ko na siya ipapaliwanag. Kasi eto pa lang, mahabang paliwanagan na ito. Pag pinaliwanag ko ba yon, baka abutin tayo ng 1 oras. Okay. Or higit pa. Okay, so ang kasama niya for today is feeling good brings me for more than whatever I thought I need. Okay. So I think yung iba sa inyo kahapon ay hindi talaga na-gets yung reading. Okay. Siguro siguro lang, I'm just assuming. So, sinasabi dito is more on feeling good. Parang sinasabi na dito na parang para ma-receive mo tong bigger plan or bigger blessing, okay, na pinapresent sa'yo ng universe or ng ating buong may kapal, you need to feel good. Like, you need to feel good every day. Okay? Parang ganon. Yung para bang, alam mo yung kanta na, I feel good. Ta-na-na-na-na-na-na. Na parang ganon. No, you need to feel good. So, the next card natin over here is, I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. So, for some of you, is meron kayong mga childhood trauma. Okay? For some of you, meron kayong mga childhood trauma and paulit-ulit na natitrigger yon. And pag natitrigger yon, yun ang nagre-release, my dear, ng pakiramdam na hindi feel good. So, itong sinasabi dito that you need to feel good, by feeling good or feeling good will bring you far more than, more than whatever I thought I need, okay? Kasi yun yung tanging paraan, my dear, o isa sa mga paraan para ma-achieve mo yung dapat mong ma-achieve or ma-claim mo itong bigger plan sa'yo ng ating buong may kapal or universe, pero hindi mo siya magawa-gawa because of this energy of feeling abandoned. Which is itong feeling ng pagiging abandon is simula pa siguro ito nung bata ka. No, so ano ba yung mga scenario? Iniwan ka ng nanay mo,
iniwan ka ng tatay mo, or meron ka man tatay, meron ka man nanay, kompleto man yung pamilya mo, pero hindi ka naman napapahalagahan, parang wala lang, para ka lang picture frame sa pader na kung kailan ka lang pupunasan, yung mga ganon, no? Baka hindi ka naman talaga masyado nag-i-exist sa pamilya, hindi ka naman talaga nalalagyan ng atensyon, 'di ba? Yung parang ganon, no? Marami tayong mga abandonment issue, or kahit sabi mo sa classroom. Ako, even though alam ko, meron ako mga ganyan, alam ko, I know it. Kasi ako, nag-start talaga siya meron din sa pamilya, meron din sa school, no? Meron din sa school. Sa pamilya kasi, I grow up na wala po akong tatay, no? So, yun, isa yun sa mga abandon issue na meron ako. I-share ko na, kasi hindi nyo na pwede magamit sa akin yan, kasi wala na akong pakialam sa kanya kung saan lupalop man siya naroroon. I just hope na masaya siya, ganon. Bakit para may gigil ka pa rin pag nagsasalita ka? Kala ko ba okay ka na? Bakit para may gigil pa rin, di ba? Hindi, honestly, masakit pa rin siya. Kasi meron pa rin talagang question mark, bakit niya ginawa yun? Di ba, may question mark pa rin sa akin, bakit niya ginawa na inabandon niya ako? Bakit niya kami inabandon ng nanay ko? Pero, by looking sa effort na ginawa ng nanay ko, na may taguyod kaming magkapatid, I think sapat na yun. At saka yung word na sinabi ng nanay ko sa akin na, kinaya ko naman nak. So, sana sapat na yon. Yung parang ganun na message ng nanay ko ng pagkakasabi niya sa akin na sana sapat na yon para mag-heal yung heart mo, na mapatawad mo yung tatay mo, parang ganun. So, nakita ko na parang, ay, kaya pala ginagawa ng nanay ko yon to clean my father's name. Siguro, kung meron man akong pain na nararamdaman ngayon, hindi dahil iniwanan niya ako. It's because kinakailangan ng mother ko mag-undergo nung pain na yon. Kinakailangan niya mag-undergo nung pain na i-survive kaming dalawang magkapatid, na talagang itaguyod talaga kami, na tumulay sa alambre, kung ano man ang kinakailangan niyang gawin para may survive lang kami. So I think siguro kung meron mang pain deep inside me, hindi na siya tungkol doon sa iniwanan ako ng tatay ko. It's more on doon sa point, my dear, na kailangan ng nanay ko mag-suffer para lang matugunan yung mga pagkukulang niya. Ganon. Tapos, kailangan ko pa maging pasaway. Habang ang nanay ko ay nag-aani batong bakal, kailangan ko pa magpasaway. So, I think doon siguro nanggagaling lahat yung galit. Hindi na siya tungkol doon sa iniwanan ako. So, isa pa sa trauma, syempre mag-share, paano nyo may acknowledge yung mga trauma ninyo kung hindi ako mag-share? 'Di ba? Ang dami nang nanonood sa akin. Ilan kayo nanonood sa akin? 'Di ba? Ang kapal ng mukha ko para i-share lahat 'to. Pwede niyo gamitin sa akin 'to, 'di ba? Pero kaya ko 'to sinishare sa inyo kasi tapos na ako dito. I'm already done. When I was in school. No, you was outside in school. You was outside in school? You never been in school? Char, uneducated person, char. No. So, nung ako po ay nag-aaral, when I was like studying, I feel talaga na parang never akong naging belong. Parang ganon. Merong ganon na certain na scenario na parang pag sinabi, group yourself into ganito, hindi talaga ako nasasama dun sa grouping. Or parang yung mga tao na gusto ko talagang makagroup, hindi talaga ako nasasali. Madalas ang nakakagroup ko is yung mga nasa likod, yung mga chismosa, yung mga nagkukutuhan, yung mga nagme-makeup. Yun yung mga nakakagrupo ko. Kasi I think walang gustong tumanggap walang gustong tumanggap. Tama ba yung term kung walang gustong tumanggap? Walang gustong makipaggrupo sa akin during that time because of my color. Kasi iba talagang color ko, maitim talaga ako, as in black na black talaga, negrito talaga siya, like kung ano man ang gusto mong itawag. And I think isa yun sa bagay na nag-cause talaga ng matindi talaga na discrimination. And naintindihan ko naman na siya ngayon, lalo na ngayon na tumanda na ako at nagkaisip na ako, naintindihan ko na siya na pag nasa Pilipinas ka talaga, ang basihan talaga ng ganda is yung kulay.
at saka yung pagiging unat yung buhok, pagiging silky, pagiging unat yung buhok, pagiging maputi, pagiging makinis. So, pag nasa Pilipinas ka, pero pag nasa ibang bansa ka, like, maski anong kulay mo, okay ka. Actually, the more na mas maitim ka, mas maganda, 'di ba? Pero dahil nasa Pilipinas ka, kaya siguro kaya nangyari 'yon. Hindi siguro, kaya nangyari 'yon. No, so nasagot ko naman na siya. So hindi ko na siya kailangan talaga na dibdibin ng dibdibin. Kumbaga, hindi ko na siya kailangan pang dibdibin ng dibdibin. So, eto yun, my dear. So, hanggang hindi mo na-face yun, okay? Hanggang hindi mo nahaharap yun, okay? Kasi dito, I feel abandoned by you. So, kung meron mga tao as of this moment na hindi ka susuportahan, iiwanan ka, matitrigger yung childhood trauma. Doon siya nag-umpisa at hindi mo maayos yung isang bagay, my dear, kung hindi mo siya i-address. Okay? Itong trauma na ito. Okay, nung childhood. I hope kaya mo na rin gawin ngayon kasi nag-share naman na ako, 'di ba? Wag, hindi mo naman siya kailangan i-share talaga sa public, lalo na kung hindi pa talaga siya okay. Kasi gagamitin niya ng ibang tao against you. So, pero kung na-overcome mo naman na siya, so, pwede mo na siguro siyang i-share. Kasi ako wala naman na sa akin. Kahit na siguro, iwanan na siguro ako ng buong mundo ngayon, okay na siguro sa akin. Kasi, parang naisip ko na, ganun talaga ang mundo, di ba? Mayroon nga akong laging sinasabi or nababanggit tuwing nagre-reading ako. Sa bandang dulo ng buhay natin, mag-isa lang tayo sa kabaong. Yan, my dear, yung lagi kong iniisip, my dear, na parang, everything na parang pinanghihinaan ako kasi parang, ano ba naman to, ganito, ganyan. Lagi kong iniisip yan, na pag ako'y natsugi, bang-bang, mag-isa lang ako sa kabaong. So, bakit kailangan ko sanayin yung sarili ko na lagi akong merong kasama? Bakit kailangan ko laging sanayin yung sarili ko na lagi siya nandiyan dyan? Paano pag tinawag na siya ni God? 'Di ba gusto na siyang kunin ni God? Anong gagawin ko? Siyempre malulungkot ako, iiyak ako. Pero hindi pwedeng huminto yung buhay ko dahil mawawala na siya. 'Di ba? I need to be thankful and grateful na nakasama ko siya. Pero hindi pwedeng huminto yung mundo ko nang dahil mawawala na siya. So I hope na, yon. Kasi sabi dito, you need to feel good. Eh kung meron mga tao na laging pinaparamdam sa'yo yon, hindi mo ma-achieve tong bigger. Kaya 2 beses lumabas kahapon, lumabas din ngayon. Kasi hindi mo talaga ma-achieve to, my dear, kung you don't feel good. Kasi yung mga tao, makikita nila, my dear, na ay hindi siya confident, may tinatago siya, may mali sa kanya. Makikita ng tao, my dear, na hindi ka talaga okay. Kung paano ka magsalita, kung paano mo i-deliver yung sarili mo, kung paano ka makikita ng ibang tao yan, lalo yung mga taong gising, yung mga taong mulat, makikita nila yan, my dear. At hindi lahat ng taong gising at hindi lahat ng taong mulat ay mabait. Na para bang, ay kawawa ka naman, meron kang pinagdadaanan. No, yung iba iti-take advantage ka talaga nila. Talagang iti-take advantage ka nila, my dear. Yung childhood trauma mo, gagamitin nila yan against sa'yo is either like para takutin ka or para pakinabangan ka. Maniwala ka sa akin. Hindi lahat ng taong gising, yung mga sinasawag nila na mga awakening, na mga bukas yung mga third eye, hindi sila lahat mabait. Yung iba sa kanila, saksakan ng sama ng ugali. As in, saksakan talaga ng sama ng ugali. As in, meron na ako nakilala na parang akala ko talaga mabait talaga siya. And then sabi ko, bakit ganun? Matagal ka na palang gising, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit di mo ko tinuruan? Bakit di mo ko ginaid? Bakit tinake advantage mo ko? Matagal na pala siyang gising at doon ko lang nalaman na ay hindi pala siya totoo. Ganon. Anyway, move forward na tayo. Ang dami na natin sinabi. Mahaba po itong reading na to, ha. Sa mga merong gagawin, sa mga may mga puntahan nyo muna yan. Gawin nyo muna yan. Balikan nyo na lang ako pag meron na kayong time, ha. Okay, so next card natin over here is galing to sa Compassion card. Although dalawa naman to back to back, pero dito lang tayo sa harapan magpo-focus kasi yung sa likod nito is a advice galing sa Compassion card. Okay, kaya hindi ko na siya babasahin kasi kinakailangan sa reading na to is gumawa tayo ng sarili nating interpretation sa question na ito. This is a Tagalog, okay? Sabi dito, paano mo hinaharap at
pinakikiramdaman, ano daw? Paano mo hinaharap ang pakiramdam na parang wala kang na-achieve? Sa totoo lang, imposibleng wala kang na-achieve. Imposible. I do not believe on this. Kasi it is more ang pakiramdam na wala kang na-achieve. Kaya sinabi dito, paano mo nahaharap ang pakiramdam na parang wala kang na-achieve. And for me, hindi totoo na ang isang tao ay walang na-achieve. Hindi totoo yun. Everyday meron kang na-achieve. Yung nagising ka nga lang ngayong araw na to, achievement na yon. Kasi bakit? Yung ibang tao hindi na nagising ngayong araw na to. So ikaw nagising ka, 'di ba? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, ay wala akong na-achieve. Bakla, meron ka na-achieve. Nagising ka ngayong araw na to. And dapat mo ipagpasalamat yun. 'Di ba? At saka hindi lang yun. Marami kang, yung nalinis mo yung bahay mo, achievement yun. Yung napuntahan mo yung gusto mong puntahan, yung nakapag-grocery ka. Kahit mga maliliit lang, that's considered as an achievement. Kasi bakit? Kumikilos ka gumagalaw ka. 'Di ba? Subukan mong humiga. Ang walang achievement, yung patay. Kasi wala naman na siya nagagawa Nakahiga na lang siya doon. Kaya hindi ko alam kung sino ba yung naglagay ng standard na, ay wala ka na-achieve, walang ganito, walang ganyan. Bungol ka. Pag ganyan ang mindset ng isang tao na kausap mo, bungol yan. 'Di ba? Ano ako patay? Wala ako na-achieve, no? So ano kuha ko dito, my dear? Kasi ang first, bago tayo pumasok dyan sa card na yan, eto muna yung unang card. So sabi dito, I feel abandoned by you and it is triggering my childhood trauma. So I can feel, my dear, na kaya ka siguro nakakaramdam na wala kang achievement sa buhay or walang nangyayari sa buhay mo, my dear. It's because yung bawat ginagawa mo at kilos mo araw-araw ay binabase mo para maibalik ito or maayos yung childhood trauma mo, which is hindi na maayos yung childhood trauma mo. Anong gagawin ko? Hahagilapin ko yung tatay ko ngayon. Tapos sasabihin ko, tara ibalik natin from the start. 'Di ba? Kalungin mo ulit ako, i-baby mo ulit ako, tsupunin mo ulit ako. 'Di ba yung mga ganun? 'Di ba yun ang gusto mangyari? Hindi na natin kayang maayos yung nakaraan. Nangyari na yun. Kumbaga ang kailangan na lang natin gawin is matuto from that. Learn from that. Ang bango ng kamay ko. Hindi ko alam kung anong hinawakan ko, pero ang bango niya. Hindi na natin kayang ayusin, my dear, ang nakaraan. Lalo na kung may involved na ibang tao. Siguro kung makikipag-cooperate yung tao na yun, bakit hindi, 'di ba? Pwede siyang bumawi. Pero lalo na kung ayaw niya makipag-cooperate, anong gagawin natin? Mai-stuck tayo forever? Mai-stuck tayo sa belief system na yan, sa paniniwala na yan, sa kung ano man yung bagay na yan? 'Di ba? So, my dear, this is a reminder, my dear, na may na-achieve ka. Kasi sabi dito, paano mo hinaharap yung pakiramdam na parang wala kang na-achieve? My dear, may na-achieve ka. May nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? At kung sino may nagpapamukha sa'yo na wala kang na-achieve, bungol siya. 'Di ba? Bungol yung tao na yan. 'Di ba? Let's go tayo, my dear. Next card natin is, I am too afraid to talk. Hindi to ibig sabihin, my dear, na nabanggit ko kanina na kailangan mong buksan na kaagad yung bunganga mo, like kumuha ka ng mga random na tao sa labas and then kausapin mo, oy, alam mo ba, ganito, ganyan, ganito. It's more on acknowledging na meron kang problema. Yung pinakaugat, my dear, nung problema, which is may kinalaman siya childhood trauma. Wala akong sinabi, my dear, na hindi mo i-consider yung childhood trauma na yan. Yes, i-validate mo yan. Pero don't let it marinate. Minarinate mo, my dear, Bawat kilos mo, bawat galaw mo sa araw-araw, minarinate mo yung trauma na yan. Na parang lahat ng tao iniiwanan ka because you are not good enough. Iniiwanan. Paano kung gusto ka lang talaga nilang iwanan? Baka wala naman talaga sa iyo yung problema. 'Di ba? Baka hindi naman talaga ikaw yung problema, baka sila naman talaga yung problema kasi kahit kailan, hindi ka naman nila nagustuhan. Parang ako, kaya siguro ako iniwanan ng tatay ko kasi hindi niya ako gusto. Hindi niya ako gusto na maging anak and that's it. Ano, ipipilit ko yung sarili ko?
Kaya siguro, iniiwasan ako ng mga kaklase ko during my high school and elementary days and even my college day. Kasi, hindi talaga nila ako gusto. So, anong gagawin ko? Babaguhin ko yung sarili ko para sa kanila? Kasi hindi nila ako gusto? Susubukan ko silang i-please ng i-please yung araw-araw ng buhay ko, ilalaan ko sa kanila kasi hindi nila ako gusto? Kung mabubuhay ako ng 70, 80 years old, yung buong 80 years of existence ko, let me say like about 50 years of existence ko sa buhay sa mundong ito, ilalaan ko sa kanila? Hala, di sila na rin sana magpakain sa'yo. Sila na rin sana bumuhay sa'yo. Sila na rin sana magbayad ng ilaw, tubig, lahat ng mga pangangailangan mo. Kasi bakit? Nakabase yung buhay mo sa kanila eh. So sagad-sagarin na natin. Sila na magbayad lahat. Sila na mag-resolve lahat. Lahat ng mga problema mo, kung may mga utang ka ngayon, bayaran na rin nila. Kasi bakit? Lahat ng kilos mo nakadepende sa kanila eh. Diba? Bayaran na rin nila. Ayusin na rin nila lahat. Pabahayan ka na rin nila. I-resolve na rin nila lahat. Pati pagkain mo, grocery mo, lahat sila na mag-provide. Kasi bakit? Umiikot yung buhay mo sa kanila. Bakit? Bakit ganon? So this is more on, I am afraid to talk. This is more on acknowledging, my dear, na baka kahit matagal na yan pa rin yung bangungot na pumipigil sa'yo, my dear, para lumago ka at umunlad ka. Yan pa rin yung dahilan kung bakit hindi ka nakakausad. Kasi lahat ng kilos mo at lahat ng galaw mo nakabase sa tao para hindi ka iwanan. Kasi pakiramdam mo na laging nasa iyo ang mali. Minsan, my dear, wala sa iyo ang mali. Or kadalasan wala sa iyo ang mali. Umalis yung tao kasi ayaw niya sa iyo. Kasi kung gusto ka niyan, mag-i-stay yan. Kung mahal ka niyan, mag-aaway kayo ngayon, pero pag-uusapan nyo rin eventually, hindi siya aalis, hindi ka niya iiwanan sa ere. Period. Pero to the point na umalis siya, wag mong i-torture yung sarili mo at sabihin mo, my dear, na ikaw ang may kasalanan kung bakit siya umalis. Kasi desisyon niya yon. And this is the time, my dear, na kailangan maging masaya ka. This is the time na kumilos ka ayon sa buhay mo, hindi ayon sa sinasabi ng ibang tao. Hindi dahil gusto mo lagi na lang may tao, lagi may pumapalakpak. Hindi mo ba alam na most majority, my dear, ng tao na pumapalakpak dahil meron ka na-achieve ay hindi talaga totoong masaya sa'yo? That's the reality. Kahit mag-research ka, most majority ng tao na pumapalakpak dahil meron kang na-achieve ay hindi talaga masaya sa'yo. Ang totoo pa dyan is they are releasing evil eye or negative energy sa'yo kasi deep inside may inggit, may insecurity na nangyayari sa kanila. Diba? Nakita mo kung paano nangyayari, alam mo, I can discuss this. Kaya natin pag-usapan to, my dear, ng ilang oras eh. Pero ayoko siyang i-expand na ng ganun kasi yung ibang mga explanation ko hindi nyo na maiintindihan. Basta i-acknowledge mo siya, my dear. I-acknowledge mo na meron kang na-achieve. Malamang hindi match sa expectation ng ibang tao, pero who cares? 'Di ba? Expected ko by the age of 30 meron ka ng bahay, by the age of 40 meron ka ng kotse, by the age of stable ka na, by the age of 50 retired ka na. Eh ano ngayon kung ayaw ko pa mag-retire by the age of 50, anong pakialam mo? Ano ngayon kung 50 years old na ako nagkaroon ng bahay? Ano bang point mo? Para bang may naiambag ka ba sa buhay ko, te? Stop letting other people control your life. Uulitin ko. Stop letting other people control your life. Di umalis sila kung umalis sila.
Di wag ka nilang kausapin kung ayaw ka nilang kausapin. Di ba? Problema ba yun? We have here the energy of sugar-coated. Sweet but, ano daw? Deceptive words. Empty. Hidden. Okay. Too good to be true. Wag mong i-sugarcoat ng i-sugarcoat, my dear, bawat senaryo. The more mong sasabihin direct to the point na umalis sila dahil hindi ka nila gusto, mas madali para sa'yo na mag-move on. By accepting, my dear, na nawala sila sa buhay mo kasi hindi ka nila mahal, mas madali ka makaka-move on. By accepting, my dear, na kahit kailan hindi mo naman talaga siya naging kaibigan, mas madali ka makaka-move on. Huwag mo i-sugarcoat ng i-sugarcoat. Ay, kasi ganito, ganyan, kasi ganito, ganun, kasi huwag mo i-sugarcoat ng i-sugarcoat. Tanggapin mo, my dear, yung katotohanan na yung mga tao ay umaalis sa buhay mo. It's either dahil tinawag na sila ni Papa God, or it's either from the very beginning, hindi ka naman talaga nila gusto, nakikipagplastikan lang sila. Diba? Yung may mga, that's the, yung pinaka-reason, my dear. Yun ang pinaka-reason talaga. Wag na natin masyado pang lagyan ng sugar coating, ng mga asukal, ng mga sprinkles, ng mga kung ano-ano. That's the reality. Kasi ako naniniwala ako, my dear, kung talagang mahal ka ng isang tao, ipaglalaban niya yung connection. Mag-aaway kayo ngayon, pero magbabati din kayo mamaya. Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, pero pag-uusapan din niyo later. Kasi bakit? Binavalue yung friendship, binavalue yung relationship, binavalue yung family. Pero to the point na nakikipagmatigasan yan. 'Di ba? Kahit na alam naman na siguro niya na siya yung may mali. Or parang sinasayko ka pa, or nina-narcissist ka pa, na parang ikaw yung may kasalanan. Alam natin yan kung sino yung may kasalanan sa relasyon. Alam natin kung sino yung may kasalanan. Alam natin yan. Alam natin kung tayo may kasalanan o parehas may kasalanan o siya lang may kasalanan. Alam natin yan. Kasi meron mga tao, my dear, na alam nilang mabait ka, kaya ang gagawin nila, ay, kasalanan mo kasi ikaw ganito, ganyan, kahit na nagsasalita ka lang naman ng pawang katotohanan. Matabil kasi ang bunganga mo, kaya kita iniwasan, kasi ang bunganga mo pasmado. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo na amoy putok ka. Sino magsasabi sa'yo niyan? Kapitbahay. Sino magsasabi sa'yo niyan? Atay, na-hurt kasi ako. Balat sibuyas ka, leche ka. Meron pa akong isang issue pa. Yung magbibigay ng pera, sasabihin. Tapos sa bandang huli mag-aaway kami kasi nagbigay ng pera. Siya na nga ang binibigyan ng pera. Tapos siya pa nagmamalaki, siya na nga ang tinulungan. Punyeta ka, hindi ka nagbigay ng pera, binabaon mo ko sa utang na loob, yun. Huwag mo akong gawin tanga. Ngayon na nag-react ako, sasabihin mo, kasalanan ko kasi wala akong utang na loob. Ang pagtulong, eto ano ko na rin, isabay ko na rin dito para magkaroon ka ng idea. Ang pagtulong nanggagaling yan sa puso, wala kang ini-expect na kahit anong in return. Sa mga tao na bigay ng bigay, tulong ng tulong, tapos sa bandang huli, meron pa lang ini-expect in return, plastic ka. Plastic ka. Saksakan ka ng plastic. Animal ka. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Tapos sa bandang huli, ibabalik rin mo yung kwento. Sabihin mo, ako na nga ang tumulong. Ako pa ang lumabas na masama. Nagpopondohan ka. Yun ang tawag ko dyan. Nagpopondohan ka. Alam mong kailangan na kailangan ng tao ng pera. Alam mong gipit na gipit yung tao ng pera. Kaya ang gagawin mo, susunggaban mo. Tapos sa bandang huli, manghingi ka ng mga favor na hindi na talaga makakatanggi. Kasi baon na ng utang na loob sa'yo dahil bigay ka ng bigay ng pera. Gigil ako sa'yo. For the longest period of time, nagiging denial ako na ay baka naman na opportunista ko talaga siya. Baka naman nag-grab ko talaga yung... Hindi. May agenda ka talaga. Ever since, may agenda ka talaga. Ngayon, di mo ko kinakausap, di mo ko pinapansin. Kasi nga,
Gusto mo maramdaman ko na may kasalanan ako, na inisahan kita, na pinirahan kita. Pinirahan kita. Mukha mo. 'Di ba? Let's go na tayo next card. Nakakainis yung mga ganyan ng mga tao. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Ha? Dapat you know kung ano yung totoo, ano yung hindi. Kasi pag nakita ng tao na hindi mo nakikita ang totoo, di ba sabi ko sa iyo, hindi lahat ng taong gising. Hindi lahat ng taong gising, my dear, ay mabait. Karamihan ng mga taong gising ang sasama ng ugali. Nabanggit ko sa iyo yung kanina, kung kanina ka pa nakikinig sa akin. We have here, deep dive. Although ang nakalagay dito is babae na nasa harapan ng computer at parang nagpo-focus and nagtatrabaho, I can feel na hindi yan may kinalaman dyan. May kinalaman yan sa sarili mo. This is the day, my dear, na i-address mo yung mga issue sa buhay mo. Issue sa nakaraan. Okay? Yung mga issue sa nakaraan. Dapat ba na nagigilty ako? Dapat ba na nasasaktan ako? Kasi kung meron ka naman talagang kasalanan, kung talagang intention mo naman talagang manloko or kung ano man yan, magilty ka. And then humingi ka na sorry. Pero kung hindi mo naman intention talagang manloko or hindi mo naman intention na ganito ganyan, bakit mo i-acknowledge yung idea na inilalagay nila sa utak mo? Magilty ka, kasi ganito ganyan, kasi pagagawain mo ko ng isang bagay na hindi ko gusto, nang dahil nakapagbigay ka sa akin ng 10,000, ng 6,000? Gago. We have here the energy of the 6 of Cups. Energy ng nakaraan. Pasensya na, my dear, ha. Itong sinasabi ko, totoo to. Totoo to, my dear. Totoo talaga to. Kasi for the longest period of time, meron mga tao na pinaparamdam nila sa akin na kaya nila ako nilayuan kasi ginamit ko sila. Which is, ang dahilan pala ng paglayo nila is hindi ko sila hinayaan na gamitin ako at yung platform ko at yung channel ko, kasi from the very first place pala, eto diretsuhan na lang tayo, from the very first place pala na nakikita nyo na nag-uumpisa ako sa channel ko, sa karir ko na ito, alam nyo na malayo ang mararating ko. Kaya ang ginawa nyo, nagpunduhan, sinali nyo ako kung saan nyo ako isinali, tapos sa bandang huli, it's not all about me, my dear. Pero, naghihintay lang ako ng tamang panahon para magkita-kita kami nitong mga tao na to. Yes. And hindi talaga ako magdadalawang isip talaga na sabihin talaga sa kanila lahat to. Kasi hindi naman pala legit yung ginagawa niyong pantulong. Sana hindi na lang kayo tumulong. Para kayo yung mga vlogger na nakikita ko ngayon na, nag-abot ako ng 1 kilong bigas with matching camera pa, with matching pa. Tapos makikita mo yung mga sinasahod, ang lalaki. Yung pinondohan lang sa pamimigay ng relief, 20,000, 30,000, pero yung sinahod sa pagbablog, 2 million, 3 million, tubong lugaw. With popularity pa, with famous pa. Ganyan ang ginagawa nyo sa akin. Ewan ko na lang sa iba. 'Di ba? Pero sa akin ganyan ang ginagawa nyo. 'Di ba? Magbibigay kayo kunwari ng tulong, tapos sa bandang huli, sasabihin nyo, oy tara, isama mo yung mga subscriber mo, invite mo sa ganito, mag-offer ka ng sugal. Bakit ko tuturuan yung mga subscriber ko magsugal? Bakit ipapasok ko yung mga subscriber ko sa isang lugar na hindi nyo ba alam, mas majority ng mga subscriber ko, kumakayod araw-araw, pinaghihirapan yung pera, tapos may mga pamilya, single parents, breadwinner, tapos nanonood sa akin, nanghihingi ng guidance, bigla akong ooperan, oy, ito, sumali ka sa ganito, ganyan, ganyan. Kasi bakit? Pag nakapag-recruit ako, may komisyon ako. Pag nakapag-recruit ako, bigla akong yayaman. Ganon. May pera ako. Paano na lang yung mga i-recruit ko? Paano na lang yung mga ipapasok ko? Handa niyong sirain yung ilang taon na pinaghirapan ko para sa sarili ninyong kapakanan. Nang dahil sa nakapagbigay kayo ng 30,000, ng 40,000, sisirain niyo yung pangalan ko. Siyempre magagalit yung mga tao na yan. Pag yung mga tao na yan, pinasok ko sa isang lugar at wala silang nakita, magagalit sa akin yan.
Pag yung sinabi ko sa kanila is false advertisement, magagalit sa akin yan. Mawawalan ako ng ano, yung tiwala nila sa akin, bababa. Naisip nyo ba yun? Na kaya ako tumatanggi sa inyo? Kaya ako kayo tinanggihan is because ayoko na masira ako sa mga subscriber ko? Hindi ko binili yung mga subscriber ko. Yung mga subscriber ko, pinaghirapan ko lahat yan. Bawat isa sa mga subscriber ko, sinuyo ko yan. Pinatunayan kong deserve na mag-subscribe sila sa akin at panoorin nila ako. Tapos anong gagawin nyo? Sisirain nyo lang? Dahil nakapag-abot kayo ng 30,000, 40,000? Tapos isasali nyo sa kung saan nyo isasali? Ay naku. Sorry my dear Kailangan ko lang din ilabas kasi bilang isang tarot card reader, kailangan ko mag-set ng example na kung kaya ko, kaya nyo rin. Kung kaya nyo i-address tong mga, kung hindi nyo kayang i-address tong mga deep trauma nyo, which is ako, trauma ko to Yung mga sinasabi ko sa inyo, trauma ko yan. Na which is ginagamit sa akin ng mga tao. Sa totoo lang, ginagamit nila sa akin yan. Lately, na-overcome ko siya. So ngayon, sige, magharap-harap tayo para, 'di ba? Magharap-harap tayo para magkalabasan na ng totoo. 'Di ba? Okay, sa energy ng Six of Cups, my dear, balik na tayo sa reading. Sa energy ng Six of Cups, this is energy of nakaraan. This is energy of the past. So you need to pick something, my dear, from the past. It really doesn't matter kung may kinalaman sa abandonment, mga issue, kung ano man yan, my dear, you need to fix it. Kailangan mo siyang ayusin, my dear. Kasi bakit? Yan yung blockage. Yan yung blockage mo. Kung bakit hindi kayo mayaman, kung bakit hindi mo nakukuha tong bigger plan sa'yo ng ating buong may kapal, yan yung blockage mo. And kinakailangan mo siyang ayusin, kinakailangan mo siyang i-acknowledge. Next card natin over here is the inner demon. Okay? Hindi ito yung may sungay. Okay? Hindi ito yung nasa impyerno. Hindi ito. Lahat tayo merong inner demons. It's the negative thoughts na meron tayo. Yung mga bagay yan na pumipigil para maging masaya tayo. Yung mga bagay na posibleng ipinasok ng mga tao sa utak natin. Okay? Kung ano man yan. So you need to face your inner demon, my dear. No? Kailangan harapin mo kung ano yung nangyayari sa loob. Kailangan solusyonan mo kung ano yung nangyayari sa loob, my dear. Okay? You need to fix kung ano yung nangyayari sa loob. Kailangan harapin mo itong mga issue na to, my dear. Hindi pwede na hanggang ngayon kinakain ka pa rin nito. Matuto ka magsalita, 'di ba? I am too afraid to Anong ginawa ko ngayon? Hindi ko normally ginagawa to, my dear, sa mga vlog ko, sa mga readings ko. Hindi ko normally ginagawa to, pero ano sabi, I'm too afraid to speak up because hindi na ako takot. Hindi na ako takot na sabihin yung side ko. Na mga naginamit nyo lang ako, na pinakinabangan nyo lang ako, yun. Hindi ako ang gumamit sa inyo, kayo ang gumamit sa akin. Umalma lang ako. Yun. Kaya matuto ka magsalita, mayado ka mag-speak up. Hindi yung parang sinasarili mo lang lahat sa bandang huli nagka-create na ng inner demon sa sarili mo. Pag marami kang inner demon, my dear, sa sarili mo, maniwala ka, hindi ka makakilos na maayos. Yung pakiramdam na feel good, hindi mo mararamdaman yung feel good na yan. Ang malupit pa dyan, imamanipulate ka na imamanipulate ng ibang tao, my dear. Mamanipulate ka nila ng imamanipulate. Na parang wala kang karapatan na mabuhay. You are not entitled na mabuhay. Okay? Last card natin is the energy of the Ace of Wands, new beginnings, no? Paulit-ulit lang yung mangyayari sa iyo, my dear. Hanggang hindi mo na-address yung pinaka main issue, paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yung mangyayari sa iyo. Kasi ang totoo, ang realidad ng buhay natin, my dear, hindi lahat ng tao, my dear, is actually wishing good for us. Karamihan ng tao is actually wishing negative energy for us. Akala mo ba yung mga chosen one, yung mga awaken na mga sinasabi, lahat sila mabait? No, hindi sila mabait. Yung iba iti-take advantage kanila. Oy, may childhood trauma siya, tara gamitin natin yung childhood trauma niya. Oy, kailangan niya ng tulong. Halika, kunyari tutulungan ka namin. Pero at the end, oy, may potential yung bata na yan. Maganda yan, pwede natin gawin model. Okay yan siya, lalago yan niya. Alam mo yun, para lang sila nag-i-invest. Kasi nakikitaan nila, may ang mga taong gising, nakikitaan kanila ng something, nakikitaan kanila ng aura, nakikitaan kanila ng puting liwanag sa paligid mo. So ikaw, mas nakikita mo sa sarili mo na, ay,
mahirap lang ako, ganito lang ako, ganyan lang ako, walang nagmamahal sa akin, ganito. Pero sila nakikita nila na there's something sa'yo. Kaya ang gagawin nila, lulunurin ka nila ng pagmamahal, lulunurin ka nila ng lahat, hanggang sa the rest is history. So you need to be very, very careful, my dear. And itong reading natin is addressing your childhood trauma. Ano ba yung trauma na yan na hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa'yo, na ginagamit pa rin ng ibang tao laban sa'yo? Uulitin ko, my dear, sa dinami-dami kong sinabit, napakahaba na ng reading na to. Ano yung trauma na yan, my dear, na ayaw mong harapin, na sinusugarcoat mo, na ginagamit ng ibang tao laban sa'yo? Uulitin ko, my dear, maski hindi ka magsalita, para sa mga taong gising, alam nila yan, nakikita nila yan, at gagamitin nila yan laban sa'yo. Okay, so my dear, ito ang nasagap natin na energy para sa araw na ito. I hope na nakatulong, I hope na nagustuhan ninyo, and hanggang dito na lang. Okay? Take care of yourself, mahalin mo ang sarili mo, and maging masaya ka araw-araw. Okay? Bye-bye, my dear. Thank you. I love you.